Payong kaibigan lang. Sa mga may asawa na dyan, jowa, anak, pamilya, ibigay nyo yung kaya nyo, ibigay nyo yung best nyo, no? Ayun, puntambay muna tayo dito habang naghihintay tayo ng bus. Day off natin ngayon, masakit yung ulo ko pero kailangan kong lumabas dahil wala na akong stock na pagkain sa bahay, no? Ang init. Anong oras na dito? 6:30 na ng hapon pero napakainit pa din. Ano bang gagawin? Tara, samahan nyo na lang ako kung ano man yung trip natin ngayong panahon o ngayong araw na to. Let's go! At ayun na nga, nandito na tayo sa supermarket. Bibili tayo ng mga kailangan natin, no? Ang mga binili ko lang ay tinapay dahil wala naman akong lutuan dun sa bahay. Yung mga pwede nang kainin ng mga bibili natin. Konting gatas lang. Kailangan natin ng gatas. Saka makatulog tayo na mahimbing. Ano ba yun? Hindi ko din alam eh. Titingin ako ng palaman. Anong palaman ba yung kukunin ko? Hindi ko nga alam. Peanut. Kuha tayong peanut. Isang peanut. Ang tote. I love peanut. Peanut butter. No. Nako. Sinamantala ko na din mag-video para may upload na naman tayo. At ayun lang ang kukunin natin. Maaga sila nagko-close dito alas 8. Kaya namili na ako. Dahil ito naman yung pinunta ko talaga. No? Tara. Ayun, nabili na natin yung gusto natin bilhin doon. Mga ready to eat naman na yung binili natin dahil wala tayong lutuan. Ito, ang konti lang ng binili ko pero magkano na yun. Oh my god, ang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Ganun na pahirap na ang mundo. Ano pa ba ang masasabi, diba? Ayun, naisipan ko mag-ikot-ikot na lang muna. Hindi ko alam kung saan tayo mag-ikot. Pero tara, kakain na lang muna ako. Dito lang naman. Kain muna tayo. Ayun, nandito na naman tayo sa place na to. Lubaga, wala naman tayo ibang puntahan kundi dito. Iyo. Ito yung place natin. So, doon tayo pupunta sa may kainan malapit sa dagat. Yan doon. Place nila. Kainan. Ngayon dito naman tayo mag-iikot-ikot. Kung makikita nyo talaga yung mga building nila ay lumang-luma na, no? Tagal na yan, tol. O, tignan mo dito. Banda dito, tabi na ng dagat. Yung dagat, oh. Yung dagat. Halo-halo yung mga tao ngayon dito. Medyo hindi ganun kadami dahil close pala yung mga shop ngayon. Dahil Sabado, iilan lang yung nag-open, hindi lahat. Init. Ito yung vibe na masarap, no? Daming ibon sa taas. Tapos pag tingin ka sa malayo, yan, dagat. Ganda, diba? Daming nakatambay, oh. Yan. Tambay lang tayo dito. Pwede ka rin maligo. May liguan sa baba, alam ko eh. Ayun, may mga naliligo sa baba. Pwede tayo maligo sa baba pero hindi ngayon, sa susunod na tayo maligo. Yun, pwede tayo doon, diba? Doon naman tayo kakain sa may mga tent doon, nakita natin. Dito banda, napakasarap ng hangin. Kung gusto mo magpangin, tambay ka lang dito. Alas 7 na, ay mag-8 na pala. Pero tignan mo yung tirik ng araw. Hindi na sa ganong kapday naman na. Okay na din naman. Ako'y nagugutom na. Tara, kain na muna tayo, no? Oh, kita mo si ate. Todo selfie. Ganun talaga.
Tignan natin yung mga naliligo. Ayun, nag-enjoy sila. Init na. Mga naliligo ayan. Tuwan-tuwa sila oh. Mas ganda ng view. Ayun na nga, hindi tayo nakakain dito dahil full na daw. Kaya maghanap muna tayo ng pwedeng kainan. Grabe. Araw. Ganda doon. Init. Init na talaga, summer na. Tambay muna tayo dito. Ayun, dito na muna ako tatambay pansamantala. Dahil napagod ako kakalakad, tignan ko nakapaapa ako. Mamimili lang sana ako kanina. Pero naisipan ko na lang din magikot-ikot. Doon dapat ako kakain pero naka-close naman yung kainan eh. Hindi naman naka-close, puno pala, close na. May mga naka-reserve na. Kaya maghanap tayo ng kainan mamaya-maya. Sa ngayon dito na muna tayo tatambay. Tignan na natin muna yung view, enjoy na lang muna natin yung view sa likod ko. Maiba tayo. Sa mga palang mga taong may mga asawa na, ang payo ko lang chong, alagaan nyo po yung asawa ninyo, mahalin ninyo, lalo na kung makakasal na kayo, no? Dahil hindi naman natin alam kung anong mga sakripisyo na binigay sa atin. Ano ba yung mga give up nila para lang sa atin. Iyo. Saka once na nag-asawa ka na, dapat tigilan na natin yung mga kagaguhan, tigilan na natin yung mga kalokohan. Mag-focus ka sa pamilya mo. Yun ang pinakamagandang gawin natin kapag tayo ay committed na or may asawa na. Medyo nakakangalay pala talaga. Ganda ng view, bilog na bilog yung buwan ngayon gabi. Tingin ko lang kasi bilog yung ano, bilog diba? Ayun. Kahit jowa pa lang yan, dapat naalagaan mo pa din yan. Dahil hindi ka sasagutin yan kung hindi ka mahal yan, kung hindi ka nakikita sa panghabang buhay. Saka imagine mo, yung asawa mo napakaganda ng katawan yan, tapos nung nanganak, diba, doon pa lang nakita mo na yung sakripisyo niya para sa'yo, para sa pagsasama ninyo. Dahil alam mo yun, ang hirap kaya magbuntis. Ang ganda ng view, wala akong ibang masabi, wala ibang makwento. Hindi ko alam mga pwede pag-usapan. Ine-enjoy ko na lang yung view. Tignan mo, daming ibon doon sa taas. Papalamig lang tayo dito. Nakapapa. Ayaw magsapatos eh. Talaga na view. Payong kaibigan lang sa mga may asawa na dyan, jowa, anak, pamilya, ibigay nyo yung kaya nyo, ibigay nyo yung best nyo, no? Yung 99% ng pagmamahal ninyo sa kanila. Alagaan nyo yung mga pamilya nyo, mga jowa nyo. Hindi lahat nagkakaroon ng mga asawang ganyan. Isipin nyo, jackpot na kayo sa asawa nyo dahil pinakasalan kayo. Pinili kayo sa panghabang buhay. At sa mga taong gumagawa ng kagaguhan, kahit na may pamilya na, isipin nyo yung anak nyo. Hindi yung kayo ang nahihirapan, mas nahihirapan yung mga bata. Ang kawawa ay yung mga bata. Ganda ng view natin. Bilog na bilog yung buwan. Wow. Ganda putas. May mga dadaan na tourist din pala.
mahaba-haba na. Wait lang, selfie lang ako. Kala mo hawak ko yung buwan, no? Tama yan, hawakan ko yung buwan. Selfie sana to, na video eh. Pero seryoso, payong kaibigan tol, alagaan mo yung asawa mo. O kung may jowa ka naman, alagaan mo yung jowa mo. I-appreciate mo yung pagpapahalaga sa kanila, pagpapahalaga nila sa inyo, sa iyo, sa lahat, sa atin, no? Dahil hindi tayo sasagutin o sa atin yan kung di tayo mahal niyan, diba? Isipin na lang natin, hindi tayo perfecto, pero pinili nilang maging kasama tayo sa buhay. Kaya dapat pahalagan natin yung mga sacrifice o pagpapahalaga nila sa atin. Dahil mahirap makahanap ng mga taong marunong magpahalaga o magmahal ng totoo, lalo na po sa panahon ngayon. Napakadali ng kunin ang lahat, pero na ang pinakamahirap kunin ay yung totoong magmamahal at magseseryoso sa atin, yung taong di tayong kayang iwan kahit na ano pang pagsubok na dumaan sa buhay natin, yung mga taong di kayang sumuko. Kaya pahalagan natin kung anong meron tayo, pahalagan natin yung jowa natin, mahalin natin sila, mahalin natin yung asawa natin, lalong lalo na kung may pamilya tayo, mahalin natin yung anak natin. Dahil kapag nagkaroon tayo ng broken family, ang pinakamahirap at pinakamasakit, ang pinakamay nakakaawa ay hindi po yung asawa natin, kundi yung ating anak. Laging kawawa ang anak. Kaya lagi natin piliin na kumpleto yung pamilya. Yun lang yung payo ko sa mga taong alam nyo na, naliligaw pa din ng landas kahit na may pamilya na o may jowa na, committed na. Focus na tayo, no? Steady na tayo, focus na tayo. Ang dami kasing ano pa din eh, yung alam mo na may pamilya na pero yung utak eh ligalig pa din. Matuksuhin, madaming matuksuhin pa, kaya dapat di tayo nagpapatukso. I-focus natin yung attention natin sa mga bagay na tama, at ang bagay na yun ay yung pamilya natin. Makwento ko lang, alam mo ba yung asawa ko, ang dami ng ano niyan eh, ang dami ng nasakripiso para sa pamilya namin, para sa akin. Ganun siguro talaga yung buhay. Dapat give and take lang kayo. Wala namang madali sa buhay. Magtulungan tayo, magtulungan kayo. Yan yung pinaka magandang magagawa natin. Dahil pinili nyong maging team, maging iisa, diba? Yun yung nakikita kong way para maging success tayo sa buhay, maging peaceful yung buhay natin. Dapat lagi nyong piliin yung isa't isa kahit na anong hirap na ng pinagdadaanan nyo. Lagi nyong isipin yung anak nyo o pamilya ninyo. Lagi nyong isipin, balang araw eh papabor din sa atin ng mundo. At yung ginagawa ninyong mag-asawa ay magbubunga din ng maganda.
Wala naman talagang madali sa mundo. Pero sinasabi ko na lahat ng ginagawa ng asawa ko buong puso kong na-appreciate yun. Dahil ang layo Ang layo. Ang layo ng buhay niya noon at buhay niya ngayon. Kinabiliban ko din lahat ginagawa niya para sa pamilya namin, para sa pamilya namin na buo, para sa anak namin, di ba? Wala na kaming ibang iniisip kundi yung may bibigay namin buhay sa anak namin, yung mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Lahat naman siguro nung may pamilya ganun. Kaya palang araw magtatagumpay din kami. Maniwala lang tayo dun sa itaas. Gagabayan tayo niyan. Kaya sinasabi ko sa inyo na pahalagahan natin yung mga taong pinapahalagaan tayo. Ibigay natin yung best natin para sa kanila, dahil alam ko ibinibigay din nila yung best nila para sa atin. Kaya ako, alam ko, jackpot ako sa asawa ko. Dapat ganin din yung mindset ninyo. Lagi yung isipin na swerte tayo sa mga asawa natin o jowa natin. At ayun na nga, sa tingin ko nagugutom na ako at palubog na din naman yung araw. Masakit pa din yung ulo ko. Maghanap na ako ng kainan at makauwi na. Tara. Ayun na nga, nandito na tayo sa kainan, no? Kebab gusto kong kainin pero wala silang kebab, kaya lamp na lang ang kinain natin. Kakainin natin pala. Habang nandito, tignan fanatic sila sa football. Kaya may tayo ng football habang naghihintay tayo ng makakain. Ayun, dumating na ating pagkain. Meron tayong lamb. Yan. Metong salad yan. At patatas. Lamb. Kakain na. Kakain na. Kakain na. Kain na muna tayo, no? Ano natin? Daming langaw. Kain tayo. Ito naman paano natin babanalan daw. Patatas muna tayo. Ang dahil portion nila. Hanggang natin yung ito. Sarap naman na ito, chong. Kain ka ng lamb. Sarap tong lamb. Lang na. Medyo maangdo lang pero masarap. Sarap.
Mukbang yung tema natin ngayon Lang. Lambot. Yup, lambot. Hanggang natin lemon. Malaman to, malaman. Half-cook lang, medyo madugo-dugo pa yan. Sarap naman. Half-cook, may lemon to. Maanggo. Pero ang sarap. Laway walang kanin dito. Ito na yung pinakakanin natin, patata. Bakit? Kain din tayo ng gulay. Okay din. Tapos yung gulay nila, yung salad nila. Mukbang na ini. Biglang nawala yung sakit ng ulo ko Hindi pala nawala, nabawasan yung sakit. Sarap ng maangdo. Tanggal ang do. Dagdagan natin ng lemon. Tama, nakakain. At may plato tayong lagayan ng buto, wala tayong lagayan ng buto. Tata, ang gulang.
ko na yung pa ako ano, kala mo nasa bahay lang eh. Sarap, lambot eh. Mabuto, may maliliit na buto sa loob. Nakatasin pa ako, kala mo nasa bahay lang ako. Nakatingin sila sa akin habang kumakain, nakataas yung paa. Taba. All good bro. Bahala kayo dyan. Hindi ako kumakain ako. Mantika. Ayun na nga, tapos na tayo magmukbang. Nakakaumay. Hindi ko siya naubos kaya pinatake away ko na lang. Nakakaumay pag walang kanin eh. Tingin ko hanggang dito na lang ang ating video. Hanggang sa muli.